At ang sabi ng Biblia, with God, nothing shall be impossible. Amen. Yan yung Diyos natin. Alright, so let's go to Romans chapter 3 in verse number 24. Let's continue our lesson about justification. Alam niyo, itong pinag-uusapan po natin na ito po'y may kinalaman sa tinatawag po natin na kaligtasan. Now, the doctrine of salvation is the most important doctrine in the Bible. I mean, foundation po ito. Kaya please, habang nakikinig kayo ng preaching, mensaheng ito, huwag kayong mag-uusap. Mga bata, walang tatakbo-takbo. Naunawan niyo ako, mga kapatid? At kung meron mang pinaka-importante na maunawaan niyo, una sa lahat, dito, ay kaligtasan. Sabi ko nga, huwag kayong magpakalaot-laot kung hindi maliwanag sa inyong kaligtasan. Hindi nyo alam, ang kala mo nasa laot ka na, yung pala nasa tabi ka pa lang. Tama? Alright, nandiyan na po ba kayo? Just one verse and then tuloy-tuloy na tayo. Romans 3:24. Romans 3:24. Alright, basahin ko po. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ay justification. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon pong ito. Thank you for the moment, this time, oh God, that you're given to us. So please, give me wisdom. Forgive us our sins, oh God. Make us humble and please don't allow Satan to makikialam sa aming mga isip, sa aming mga puso, Panginoon, kundi ang banal na Espiritu ay maging malaya po na magtrabaho po sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at itapos niyo po, sawayin niyo po, Panginoon, ng dyablo. At tulungan niyo kami, Panginoon, na kung meron man pong pinakamahalaga na dapat maging maliwanag po sa amin, ay wala pong iba kundi yung kaligtasan po namin. At we promise you na all the glory and honor ay ibabalik po namin sa inyo. At salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Now, makinig po na maigi sapagkat mahalaga po ito. Please quit moving. May sakit ka, Tintin? May sakit ka? Parang kanina nalulungkot ka na. Kanina pa kita tinitignan eh. Inaway mo ba ito, Mark? Mga awayin eh. Nagdadalang tao na aawayin mo pa. Ganon. Alright, so dito po tayo. Again, nais ko pong bigyan diin ulit at bigyan ng liwanag na naman yung pong salitang justification. Alam nyo, makinig kayo kasi importante ito. Lalo kayo mga matatagal na dito, palagay nyo, alam nyo na lahat. Nako, be careful mga kapatid. Kaya kung ako sa inyo, kahit hanggang ngayon, I always write down notes. Nagno-notes ako niyan sa aking Bible. Bakit? Kasi unang-una para sa akin yon. Pangalawa, magagamit ko yan pag nag-Bible study ako. Ayan. Pangatlo, ako makakalimutin ako. Siguro, very bright ka, kaya okay ka lang. Tapos mamaya-maya, pagbibintangan nyo na naman ako. Ano? So, hindi maganda yon. Alright, alam nyo, pinakamaganda rito, habang tumatagal kayo, eto pakinggan nyo to. Habang tumatagal kayo dito, pinakamaganda, ang bunga ng ating pagtagal dito ay Word of God. Hindi yung pagkakampi-kampi. Na maging minsan sa maling pagkakampi-kampi ay nangyayari. Ang pinakamaganda talaga, bakit ako tumatagal dito? Anong rason? Kasi pag hindi kayo tumagal dito dahilan sa salita ng Diyos, maniningil kayo balang araw. At magyayabang ka na, sasabihin mo, ano kaya kung mag-quit kami dito? Ipagyayabang mo yung pag-stay mo dito. Pero,
kung ang bunga ng pagtagal mo dito ay Word of God, the more na tumatagal ka, the more na nagiging humble ka. Nakuha niyo mga kapatid? Anong ibig sabihin ng humble? Yung hindi umiimik? No. Marunong magpasakop sa authority ng Diyos, ng salita ng Diyos, ng pastor na ibinigay ng Diyos sa'yo. Yun ang humility. That's humility means. Nakikinig tayo? Nakikinig kayo mga kapatid? Yan ang humility. Hindi yung walang imik. Maraming walang imik, mayayabang. Maraming walang imik, pero murmuring yan. Maraming walang imik, mga kapatid, pero reklamo ng reklamo yan. Kaya yan ang sikapin niyo na maigi. Huwag niyong tingnan ng iba, ang titignan niyo. Make it sure na ikaw ay nandito at ang bunga ng pag-stay mo dito, mga kapatid, is the Word of God. Tingnan niyo kung ang bunga ng pagtagal mo dito at pag-stay mo dito at pagpapatuloy mo dito, yung bunga ng salita ng Diyos, kapatid, hindi po pwedeng hindi mo makita ang fruit of the Spirit sa iyo. Ano yon? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, temperance, faith. Yun. Pero pag wala ka nun, mga kapatid, ibig sabihin, nandito ka lang. I don't know kung anong rason mo, bakit ka pa nandito? Di ba? Bakit ka nandito? Pero pag nandito dahil sa Word of God, sasabihin ko sa inyo, mai-enjoy mo ang salita ng Diyos kahit sino magsalita. No? Kaya maganda na siguraduhin natin anumang bagay meron tayo. Ngayon, ang pag-uusapan natin again, justification. Ano po ang ibig sabihin ng justification? Nanggaling po yan sa word na dikaiosis. Dikaiosis. Nang ibig sabihin is acquittal for Christ's sake. Acquittal for Christ's sake. Or dikaioma. Dikaioma meaning an equitable deed, by implication, a statute or decision, judgment, ordinance, righteousness. Sa Tagalog po ay katuwiran o dahilan o pagbibigay katarungan. An acceptable reason for doing something that justifies an action or defense or reason. So meaning, mga kapatid, ito yon. In theology, sinabi ko na sa inyo noong nakaraan pero gusto ko lang i-review ulit natin. In theology, remission of sin and absolution from guilt and punishment or act of free grace by which God pardons the sinner and accept him as righteous on account of the atonement of Christ. In other words, mga kapatid, ito yon. Justification is the act of God whereby a saved person is declared to be cleared of all blame, to be freed from any charge. So yun po ang ibig sabihin ng justification. Nakikinig tayo? Meaning, pag ito'y ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay iligtas sa pamamagitan ng kanyang ginawa na siya namatay, nilibing, muling nabuhay. At nung ginawa ni Kristo yun, mga kapatid, ay diniklara na, clear na, nilinis na lahat ng blame, lahat ng pwedeng isisi sa iyo, sa akin, sa ating lahat. At yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay siya yung nagpalaya sa atin. At sa lahat ng anumang bagay na pwedeng i-charge sa atin na uri ng kasalanan. Okay, nakukuha niyo mga kapatid? Na acquittal. Ibig sabihin na acquit ka na. Ibig sabihin, forgive ka na. Forgiven ka na. Kaya nga sabi ko sa inyo noong nakaraan, justification does not declare the sinner
not guilty, but as not guilty. So hindi ka lang finorgive ng Diyos, hindi ka lang pinatawad ng Diyos, mga kapatid, kundi burado na lahat ng kasalanan mo. Nakuha nyo? Kasi iba ho yung iba ho yung pinatawad ka, tinan nyo po tayo, minsan ganun tayo. Sige, pinapatawad kita, pero. Tama? Tama ba? Pero, nakalamat na yan. Ha? Lamat-lamat. Alam niyo yung mga pakiramdam na ugali natin na walang kakwenta-kwenta. Kasi may lamat na yan. Ha? Kung lamat lang ang pag-uusapan, mga kapatid, napakaraming lamat na ginawa natin sa Diyos. Pero alam niyo ba, nung pinatawad tayo ni Kristo, everything is erased. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Burado na. Kaya nga galit sa atin ang dyablo. Bakit? Wala siyang pwedeng i-charge sa atin. Bakit? Alam niya, nung tayo po ay nagdeklara ng pagsisisi ng ating kasalanan, nagpakumbaba tayo, at kinilala natin si Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, mga kapatid. Alam niyo ba, alam ng dyablo, kapatid, na free na tayo. Alam ng dyablo na wala nang pwedeng i-charge sa atin laban sa Diyos. Bakit, kapatid? Binura na lahat ng Diyos, lahat ng kasalanan natin. Lahat ng kasalanan mo nagawa, lahat ng ginagawa mong kasalanan, lahat ng magagawa mong kasalanan, lahat ng pwedeng i-blame ng dyablo sa iyo, lahat ng pwedeng i-charge ng dyablo sa iyo, mga kapatid, lahat yan ay binura na ng Diyos. Kaya sabi ni Biblia, ang kalagayan natin sa Panginoon, mga kapatid, ay white as snow. Kasing puti na, mga kapatid, ng snow ang ating kalagayan sa Diyos. Yun na yung kalagayan natin. Malinis na tayo, mga kapatid. Wala nang pwedeng i-charge sa atin ng dyablo sapagkat nilinis na ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. Meaning, ginustify na tayo ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Amen! Justified na tayo. Amen! Wala na. Kaya nga itong justification na ito is once only. Is a once only act. Minsan lang ito pwedeng mangyari. At yun po yung pangyayari doon sa cross ng Kalbaryo. And it's all about the act of the Lord Jesus Christ. Lahat ng ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Yun lamang po ang naglinis ng ating kasalanan. Yun lamang po justify sa atin. Wala kang idinagdag, wala kong idinagdag, wala tayo pwedeng idagdag. It's purely 100% the act of God on the cross of Calvary. That's justification. Amen. Amen. Kaya sabi ko sa inyo na nakaraan, yung method ng justification, yung sistema, yung paraan, pamamaraan, ibig sabihin, mga kapatid, ay justification is not by works. Sabi ko sa inyo yan. Kung kayo nag-take note sa ating mga lesson, mga kapatid, alam nyo, masarap ito. I-Bible study kasi basic ito sa mga area ninyo. Baka sakaling ikaw maligtas ka rin. So, justification is not by works. Amen? Number 2, justification is through the merits of Christ. Sinabi ko na po sa inyo yan. Yun lamang pong ginawa ni Kristo, wala na pong iba. Yan. Then number 3, ito po. Two quick points this afternoon. Tapos na po tayo. Justification is by grace. Justification is by grace. Again, justification is an explanation that frees one from fault or blame or excuse or defense or flee or whitewash or the atonement of the Lord Jesus Christ. So justification, mga kapatid, yung pag-justify ng Diyos sa atin,
para mapawalang sala tayo, para walang pwedeng i-charge sa atin, para mabura lahat ng kasalanan natin, is by grace. Meaning, the grace of God provides justification to man through Christ. The grace of God provides justification to men through Christ. Pag sinabi natin grace means favor. Favor of God. Favor. Kind of helpful act that you do for someone. Tinan niyo po ito ha. Or kindness or mercy. The free, unmerited love and favor of God. Yan ang ibig sabihin ng grace. Free, libre. Ha? Walang pwedeng i-merit sa iyo, walang pwedeng i-merit sa akin. It's really unmerited love and favor of God, the spring and a source of all the benefits men receive from God. So, yan yung grace na tinatawag. Ibig sabihin, pabor ng Diyos. Kaya, yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, yan yung pabor ng Diyos. Hindi obligasyon ng Diyos na siya'y bumaba sa lupang ito, mapako sa cross, mamatay, imilibing, muling nabuhay. Kundi, pabor ng Diyos yon. Grace ng Diyos yon. Favor ng Diyos yon. Grasya ng Diyos yon. Ibig sabihin, mga kapatid, ay ginawa ng Diyos alang-alang sa iyo at sa akin. Amen, mga kapatid. Bakit? Because of God's love. Dahilan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo nandito, makinig ka na maigi. Kaya tayo nandito para maunawaan natin ito. Tinan nyo na maigi. Every time we come to church, ano bang dahilan bakit nandito tayo? Yung ginawa ni Kristo lagi. Yung ginawa ng Diyos, yan ang magandang maunawaan natin lagi sa simbahan. Anong ginawa ng Diyos para sa akin? Anong ginawa ng Ama para sa akin? Anong ginawa ni Kristo para sa akin? Anong ginawa ng Holy Spirit para sa akin? Yan ang pinakamagandang maunawaan nyo. Kaya ang pinakamaganda na rason bakit tayo pupunta sa church Sunday morning, Sunday afternoon, Thursday, Saturday, mga kapatid. Every time, kahit yung mga Bible studies ninyo sa areas ninyo, mga kapatid. Anong rason? Gusto kong malaman, madagdagan pa yung kaalaman ko na kung anong ginawa ng Diyos sa akin sa cross ng Kalbaryo. Ano yung ginagawa ng Diyos sa akin ngayong ligtas ako? Ano yung pwedeng gawin pa ng Diyos sa akin? Isang araw magkasama kami sa langit. It's all about God. Amen. It's not all about me. It's not all about you. But it's all about God. Christianity is all about Christ. Christianity without Christ is nothing. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina pa sa announcement ko, mga kapatid, dapat ang Christianity na makita sa atin is a Bible Christianity. Hindi yung emotional na Christianity. Kalokohan lang yon, mga kapatid. Pinakamaganda yung Bible. Tagal-tagal na rin ako simbahan. Pero pagka nakita ko yung mga dati nandiyan sila tapos nagbago sila, by God's grace, mga kapatid, sabi ko sa inyo kanina, sabi ko sa mga members kanina, I don't have any business to you. Ha? Nakuha nyo? Yung mga wala sa simbahan, kapatid, na umalis sila dito tapos hindi magandang pag-alis nila, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, alam pinakamagandang matutunan natin? Don't make any business with them. Maganda yung Kristiyano at pagiging Kristiyano na biblical principles. Not by emotion. Amen! Not by emotion. Kaya nga maging yung kaligtasan natin, ang kaligtasan is not based on emotion. Salvation is always based on what the Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary. Ang kaligtasan natin ay hindi by feelings.
Ang kaligtasan natin, mga kapatid, is not by emotion. Ang kaligtasan natin ay ito, base mula sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, kapatid, sapat na yan. Tama na yan. Huwag mo nang dagdagan, huwag mo nang bamasan. Yan na yan. Amen. Ganun din tayo. Kaya nga mga kapatid, pag sinabi natin justification is by grace, ibig sabihin, kaya ka napawalang sala. Makinig. Kaya nabura lahat ng kasalanan mo dahilan sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo plus nothing. Ha? Kaya dapat mga kapatid, ang lahat ng ginagawa natin sa simbahan, ngayong clear na sa atin na ikaw ay ligtas, mga kapatid, i-credit sa Diyos yun, hindi kung sino-sino. Hindi yung binigay mo dito, ako nagbigay dyan, o kami ganito yan, o yung ganito ganyan. Ha? Hindi credit kung sino-sino. O ginagamit ko itong sasakyan ko. Pag wala ko dyan, wala kang mangyayari sa inyo. No way. Ha? Nakaintindihan tayo? Ang pinakamaganda, natatanggap ng gloria pag may ginawa ka, kung totoong ligtas ka, doon sa nagligtas sa'yo. Hindi rin ako pwedeng tumanggap ng gloria ng ginagawa mong paglilingkod kung totoo kang naglilingkod. Ang karapat dapat na tumanggap ng gloria sa paglilingkod mo sa Panginoon, ng praise sa paglilingkod mo sa Panginoon, kapatid, si Kristo. Because He is the one who justifies your sin and my sins and our sins. Amen. Lahat siya. Hindi natin pwedeng isumbat ang mga ginagawa natin dito. Hindi nyo pwedeng isumbat sa akin yan. Nakukuha nyo mga kapatid? Unang-una, hindi ako nagligtas sa'yo. Ha? Parehas lang tayo makasalanan. Parehas tayong niligtas, ginastify ng Panginoon Kristo sa cross ng Kalbaryo. Amen! Kaya nga ang justification natin, ang kaligtasan natin, ang pagbura ng ating kasalanan, kasalanan mga kapatid natin, is justification by grace. Biyaya yan, grasya yan, favor ng Diyos yan, kindness ng Diyos yan. Amen. Mabuti nga naawa ang Diyos sa atin. Mabuti nga mga kapatid, pinaburan tayo ng Diyos kahit makasalanan tayo. Kaya sabi ng Biblia, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Akalain mo hindi tayo kaibig-ibig mga kapatid, pero bumaba ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, kapatid. At ang sabi ng Biblia, inako niya yung kalagayan ng isang servant at naging masunurin siya hanggang doon sa cross, hanggang doon sa kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos mapawalang sala ka para hindi ikaw, ako, tayong lahat ay magbayad sa apoy ng impyerno. Kaya dapat yan ang maging puhunan natin na maging masaya na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, pag yan ang puhunan mo, hindi ka ma-offend. Kaya tayo na-offend, makinig ka na maigi, sabagat hindi Word of God ang puhunan natin. Kaya tayo na-offend mga kapatid, sabagat hindi si Kristo ang ating puhunan. Pero kung si Kristo ang puhunan mo, yung Word of God ang puhunan mo kapatid, sasabihin ko sa inyo, kahit ano marinig mo, sasabihin mo, magpapasalamat ka pa. Tama yung sinasabi ni Sir Irene kanina. Meron ding umalis doon sa merong umalis doon sa kinukwento ni Brother Marlon, doon sa kanila, kahapon. Ayaw niya yung pinapaalala ni Pastor Baya sila.
Sinama niya yung kanyang pamilya. Alam niyo ba? Wala rin nangyari. Ngayon, boyfriend yung anak niya. Girlfriend. Ha? Kaya dito, pag na-offend kayo sa mga mensahe dito, sa mga messages dito, sa mga announcement ko, sa mga meetings ko mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, yan ang nagsasabi na ikaw ay immature. Yan ang nagsasabi, mga kapatid, na hindi si Kristo ang batayan mo, hindi Word of God ang batayan mo. Oh, ngayon, ano nangyayari? Wala. Ha? Ang sarap-sarap na mga kapatid. Sabi ko nga, abay magpasalamat kayo. Meron kay pastor na ayaw niya yung hindi seryoso. Anong gusto mo? Bara-bara? Meron kayong pastor, by God's grace mga kapatid, na ayaw natin dito yung walang bunga na ginagawa natin sa pag-area natin. Tingnan nyo, mahirap yung walang bungang ginagawa mo sa Panginoon. Mas maganda yung hanapin natin yung bunga doon sa ginagawa natin kaysa reklamo. Kaya kung puro ka ng batayan ng sarili mo, makinig kayo, come on. Ang preaching, eto sasabihin ko sa inyo, ang preaching is personal. Between you and God, based on His Word. Ha? Pastor, personal yan. Tama. Ikaw ang kinakausap ng Diyos. Ha? Through the preaching of the Word of God. Kaya katulad nito, napaka-importante itong pinag-uusapan natin. Ha? Sige nga, hindi ka ba magpapasalamat na ginastify ka ng Diyos by grace? Naunawan yung sinasabi ko? Ha? Wala ka namang, wala tayong ginawa. And then, binura na lahat ng Diyos. At tinan nyo, nung binura ng Diyos yung ating kasalanan, my goodness, ang ganda na ito. Welcome ka, naging miyembro ka sa pamilya ng Diyos. May tahanan ka sa langit. Ha? Kinig kayo mga kapatid? May eternal life ka doon sa langit. May walang hanggan ka sa langit. Ang dami mga kapatid. Tirahan ka pa ng Holy Spirit. Bibigyan ka pa ng privilege na makapaglingkod sa Panginoon. Bibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na idadagdag ka niya, mga kapatid, from His family. Pwede kang idagdag sa kanyang simbahan so that may pagkakataon ka na gamitin ka ng Diyos, makapaglingkod ka sa Panginoon. Ang daming sabi ko nga sa inyo, ang daming mga freebies sa Panginoon. Amen! Ang dami mga hindi mo in-expect na blessing ng Diyos, kapatid. Yun lang magamit ka na magdala ng kaluluwa, yung makapag-share ka ng gospel, yung naunawa mo na ikaw ay ligtas, yung naunawa mo na hindi ka pupunta sa apoy ng impyerno, at 100% you have the assurance of heaven, kapatid. Sasabihin ko sa inyo, that is more than anything. Wala ka nang pwedeng itapat dyan. Amen! Yung malaman mo na ikaw ay ligtas, yung malaman mo na ikaw ay justify ng Diyos, nilinis ka ng Diyos, at pagka tumingin ang diablo sa iyo, wala siyang pwedeng makita na i-charge sa iyo, kapatid. Wala nang pwedeng katapat dyan sa kalagayan mo na yan. Makakapaglakad ka na malaya, makikipag-usap ka sa Panginoon na malaya, you are free.
Amen. You are free. Wala ka na doon sa bondage ng diablo. Hindi ka na alipin ng diablo. Hindi ka na instrumento ng diablo. You are now free from the power of Satan. You are now free from the hands of Satan. At ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay tagapagmana ng langit. Ikaw ngayon ay isang araw, lalakad ka sa streets of gold, city of gold, kapatid. At makikita mong Panginoon, makakasama mong Panginoon forever and ever and ever because of God's justification on the cross of Calvary. Tapos dito, lulungkot-lungkot ka, open ka. Sino may kasalanan? Kasalanan mo. Ha? Pangalawa, justification is through faith. Ha? You know, one of the word na napakaraming meaning is the word faith. Puntan natin to. Romans chapter 5. Sabi niya, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith in this grace, wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. So faith, through faith, we must come by faith to be saved. Ano ibig sabihin ng faith? Faith is the acceptance of God's method of justification and acting upon it. And acting upon it. Faith appropriates what grace provides. Faith appropriates what grace provides. Ano ibig sabihin ng appropriate? Yun yung naglalaan to get or save, halimbawa pera, for a specific use or purpose. To set apart for or assign to a particular purpose or use. Ibig sabihin, kapatid, siya yung nagko-convert. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? So faith appropriates what grace provides. Again, tignan niyo to, ha? Let's go to Romans 1:17. Ayan. Romans 1:17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Nakikinig kayo, mga kapatid? Maraming dami nating, minsan sinasabi natin na faith is a word with napakaraming ibig sabihin nito. Minsan sinasabi natin na faith is faithfulness. Amen. Faith is faithfulness. Faith is an absolute trust. Absolute trust. Faith means confident. Confident. Hope. Hebrews 11:1. Amen. So, faith also is a gift. Alam niyo yung pakinggan niyo to. Ito na po kayo tumingin. Yung magkukumpiyansa ka sa isang bagay na hindi mo pa nakita, that's faith. Again, eto, sino nakakita sa atin literally na merong Kristo na napako sa krus, namatay, nilibing, muling nabuhay? Wala naman. Nakita mo ba? Nakita ko ba? Wala nakakita. Pero bakit kumpiyansa tayo
Bakit tayo nagtitiwala? Dahilan dito. So anong tawag po natin dito mga kapatid? Faith. Amen? That's faith. Let's go to Romans 3:28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Napakaganda. Sa 4:5, Romans chapter 4, verse number 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Diyan tayo galing. Dati tayo ungodly, dati tayong walang Diyos, dati tayo walang kwenta. Pero mga kapatid, dahilan sa salita ng Diyos, ipinahayag sa atin ang salita ng Diyos, nagtiwala tayo. Kaya tayo nagtamo, naranasan natin yung pagbura ng Diyos ng ating mga kasalanan, pagpatawad, yung forgiveness ng Diyos. Kaya naranasan natin mga kapatid, and that is the justification of the Lord Jesus Christ na ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Kaya justification is through faith. Nakikinig tayo mga kapatid? Through faith. Ibig sabihin, eto pakinggan nyo to, wala tayong kapagod-pagod pagdating sa kaligtasan. Kaya ang tanong ko sa inyo, ganito, pag namatay kayo, sigurado niyo na ba na kayo pupunta ng langit 100%? Di ba? Kaninang umaga ba yon? O kagabi? Kagabi. Abay, tinatanong ko yung mga bago ditong nag-stay dito. Ikaw, pag namatay ka, saan ka pupunta? Bakit? Iyon ang pinakamahalaga, iyon ang puhunan natin eh. Kahit tumagal ka dito, kung hindi mo tinanggap si Kristo, walang kwenta yan. Tingnan mo ang Panginoon. Nag-ministry siya ng 3.5 years. Nandito sa mundong ito for 33.5 years. Yung unang dinisciple niya, tinawag pa niya na maging apostle niya. At lahat-lahat ng paraan hanggang doon sa pagdakip sa kanya sa Garden of Gethsemane, mga kapatid, nireveal niya, pinahayag niya ang kanyang pag-ibig, pero hindi pa rin naligtas. Kung kumpara mo naman yung pagmi-minister ng Panginoon kaysa sa akin, is perfect Diyos siya, ako hindi. Pero kapatid, hindi man tayo perfecto, meron tayong batayan ng ating pagmi-minister. Oo, hindi po ako perfect, pero perfect. We have the perfect book. Amen! Meron tayong perfectong aklat. Kaya wala pa rin pwedeng irason. Naano yung mga kapatid? Kaya nga sabi ng Biblia, isang araw haharap tayo isa-isa sa Panginoon, mga kapatid. Kahit yung mga hindi totoong tumanggap, haharap din. Kailan haharap? White throne judgment. Yung mga believers, kailan tayo harap? During the judgment seat of Christ. Kaya wala tayong takas. Naunawa yung mga kapatid. Kaya sa halip na magdesisyon ka na mag-quit, magdesisyon ka na ma-offend, kapatid, magdesisyon ka na magpakumbaba at magpaayos. Bakit? Sapagkat wala tayong pwedeng isisi sa Diyos pagharap natin, whether kung doon ka man haharap sa white throne judgment, mga kapatid, or doon sa judgment seat of the Lord Jesus Christ. Kaya dito sa simbang ito, mga kapatid, siguraduhin natin ang batayan ng ating pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. It must be always based on the Word of God.
Ang unang-unang sinasabi ng Diyos na batayan ng ating pamumuhay, kapatid, ay yung ligtas ka na ba? Meron ka bang katiyakan na ng 100% o personal na relasyon sa Panginoon? Kung hindi, ewan ko lang. Ha? Makita nyo, paulit-ulit, ito yung naririnig ninyo dito. O ikaw Ikaw, Stanley, saan ka pupunta pag namatay ka? Papanam namatay ka. Bakit sa langit? Bakit ka pupunta ng langit? O pag nagkasala ka, saan ka pa rin pupunta? Ha? Anong gagawin mo pag nagkasala ka? See? Ilan taon ka na, Stanley? Sipin mo yan. 11 years old. Clear sa kanyang salvation. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, matatawaran ba yung ginagawa natin? Pag-aakay natin ng kaluluwa? 11 years old. Samantalang ikaw, tulog-tulog ka lang pag preaching. Ha? Iyon lang makapag-akay ka ng ganyan, makapag-minister ka ng ganyan, madala mo sa simbahan, 11 years old, pero balik tarin mo man, clear sa kanya na siya'y pupunta ng langit. Buti pa ito, ikaw. Palagay ko, tingin ko sa'yo, unsaved ka eh. Ha? Mga kapatid, anong saysay ang buhay mo dito kung wala kang assurance of heaven? Naunawan niyo ito? Kaya kayo mga dinadala namin dito, kayo mga bago dito, iyan ho ang sadya po ng simbahan ito. Sadya namin, bakit kami nandoon sa lugar ninyo? Matiyak mo ang kaligtasan mo. Oh? Alam mo kaninang umaga, ayan, pagkagaling ko ng Quezon, naghatid ako. Yung gwardiya doon sa may tulay, yung tapat nila Brad Acerto nung araw, sinerang ko kanina. Abay, tuwang-tuwa siya. Oh. Kaya, ayaw ko sa inyo mga kapatid, mahirap ba yung trabaho ng Kristiyano? Mahirap bang magpaka-Kristiyano? Ha? Mahirap eh. Alam mo kung ang Christianity mo Bible-based, kailanman hindi ka magkukwit. Nakuha nyo? Kaya maraming nagkukwit, kaya maraming umaatras, kaya maraming na-offend, sapagkat ang pagka-Kristiyano mo, hindi Bible-based. Bible-based Christianity must always, your salvation is also Bible-based. Nakikinig kayo mga kapatid? Kinakailang magsimula ka doon. Nakikinig ba kayo? Sisimulan mo doon. Maliwanag ba na ako'y ligtas? Save ba talaga ako? Ligtas ba talaga ako? Kaya nga, ang ganda tong pinag-uusapan natin eh. Justification is by grace. Yung pag-justify ng Diyos sa iyo ay pabor ng Diyos yun. Yung justification ng Diyos sa atin is through faith. Ha? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon na kinausap tayo ng Holy Spirit para magkaroon tayo ng trust sa Word of God. Trust dun sa Kristo na hindi pa natin nakikita. How many preachings na narinig natin tungkol dito sa Kristo na bumaba dito 2,000 years ago mga kapatid. Pero isang araw makikita mo siya. Amen! We will see Him face to face. Come on, amen. We will be with Him eternally in heaven.
Alam mo, hindi ako excited doon sa doon sa mansion ko eh. Hindi ako excited doon sa streets of gold. Alam mo kung saan ako excited? Kay Kristo. Ha? Doon ako interesado masyado. Amen, amen. Ha? Tapos pag faithful ka, mga kapatid, bibigyan ka ng crowns. Wow! Bibigyan ka ng crowns. Bibigyan ka ng rewards. Kaya kung soul winner ka, kapatid, anong crowns ang matatanggap mo? Anong rewards ang matatanggap mo? Crown of rejoicing. Kaya sarap maglingkod sa Panginoon. Again, faith means faithfulness. Kung faithful ka, hindi ka magkukwit. Kung faithful ka, hindi ka mau-offend. Kung faithful ka, hindi ka magagalit sa pastor. Hey! Kaya ka galit, kasi hindi ka faithful. Amen? Nakuturuan mo pang salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, justification is by grace. Sipin nyo yan na ginawa ng Diyos sa atin. Hey, nakikinig ba kayo? Ha? Naiisip nyo ba yan na ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin? And this salvation is justification by grace. Justification is through faith. Buti na lang kinausap tayo ng Holy Spirit. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na magtiwala dito. Sapagkat hindi lahat nangyayari niyan. Now, ngayong hapon mga kapatid, ngayong gabi, sana makita ninyo itong pinag-uusapan natin ngayong gabi. Nakita mo kung paano ko ginastify ng Panginoon. Nakita mo kung paano kayo pinaglaban ng Diyos. Come on, amen? At hindi kailanman dahil sa trabaho mo. Because justification is not by works. Justification is through the merits of Christ. Justification is by grace. Justification is through faith. Hindi katiting, wala tayong ginawa dito. Yan ang ginawa ng Diyos sa atin. At alam nyo, kung magpapatuloy tayo, ngayong tinanggap na natin si Kristo, mas marami pang gagawin ang Diyos sa buhay natin. Tumayo po tayo and let's come to God. Come on. Wala mo ng piano. Walang piano. Ha? Yung mga disciples ninyo, kasama nyo sa prayer. Come on, gawin natin dito sa altar. Nandito yung bisita mo, nandito yung dinidisciple mo. Isama mo sila para ipag-pray mo sila. Wala mo nang pupunta ng CR. Pinakamaganda mag-pray. Ito yung panahon na makipag-usap tayo sa Panginoon. Diyan yung magulang nyo, go with them and pray with your parents. Pray with your disciples. Let's take our time. Huwag kayo magmadali. Bigyan natin ng halaga itong pakikipag-usap sa Panginoon. Ano magandang prayer na gagawin natin ngayon? Panginoon, thank you. Thank you so much, oh God, na ginastify mo ako. Kaya nagtamo ako ng kaligtasan. Nakatanggap ako ng kaligtasan. Or else, mga kapatid, kung hindi tayo ginastify ng Diyos, impyerno po lahat po tayo.
Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa ginawa niyo po sa amin. Salamat po na tunay nga po na kayo po'y nagmamahal sa amin. 2,000 years ago, Panginoon, pinadala niyo po ang inyong pong bugtong na anak upang kami po ay palayain sa kasalanan. Salamat po na wala na po pwedeng i-charge, Panginoon, sa amin ng dyablo sapagkat binura niyo po lahat, hinugasan niyo po kami sa inyong pong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, salamat po. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na itong buhay na ito, na inyong pinatawad, nilinis, ay magamit din po naman sa iba hanggang sa pagbabalik po ninyo. Naway maging malagong anak ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At masumpungan niyo kami, Panginoon, na useful sa gawain po ninyo hanggang sa pagbabalik po ninyo. O Diyos, salamat po. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan ang Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So I hope may natutunan tayo. Amen. Amen.